Check out. Alright, so welcome back ulit mga ka-DIY sa ating channel, Sonic Albatronics. So into this video mga ka-DIYs, meron tayong tear down na mixer. Ito ay Yamaha. Ito po ay imit lamang at nabili ko sa Shopee. Yan. So ang problema na ito mga ka-DIYs, na-stuck dito yung PL. Yan, so tatanggalin natin. Bago natin yan tanggalin is i-dismantle natin yung ng ating unit. So tatanggalin natin yung screw niya, tapos yung mga knob at saka yung yung nut ng mga PL jack. Tanggalin natin lahat yan. So ito mga DIY is imitation lang ng Yamaha, no? Kasi yung Yamaha talaga na mixing console is napakamahal. So ito sa Shopee nagkakalaga lang ng almost 2,000. So yun, natanggalan natin mga DIY. So bali yung gagawin natin ngayon is cleaning na din tayo kasi 3 years na to, di ko pa siya na-cleaningan. So sa quality nito mga DIY is okay din naman. Isa dun sa mga walang brand o kaya yung ibang mumurahin lang. So yung nagustuhan ko dito sa Yamaha na imit na to kasi yung cover niya is hindi talaga nakalawang, tsaka yung effects ng kanyang mic mga ka-DIY, tsaka yung sounds niya is okay naman para sa akin. So di natin kailangan bumili ng mahal para lang sa ating gadget na di naman masyadong ginagamit natin. Yun. So yung board niya mga ka-DIY is okay naman, as factory made din siya. Yan, kulay yellow. Yan yung tornilyo niya dyan, tanggalin natin. Yung board naman na maliit is para sa Bluetooth mga ka-DIY. Yan. So ito mga ka-DIY is tear down na lang din natin at saka sisilipin natin yung laman niya kung ano yung mga pyesa na ginamit niya. Yun, so tanggalin natin lahat ng tornilyo niya. At itong mga nuts niya mga ka-DIY is kailangan din natin tanggalin. Yan. So isa-isa natin lahat yan para matanggal, mabaklas natin yung kanyang board. Kasi nakakabit po lahat yan mga ka-DIY. Yan, so kailangan nating tanggalin. Yan. So yun, tapos na. Check natin yung kanyang board. Check natin yung kanyang mga components. Tatanggalin natin itong GST na connector niya. Tsaka itong supply. Input pala yun. Ito na mga ka-DIY, no? So yun. So far is okay din naman siya mga ka-DIY. Yan, naka-SMT din yung op amp niya. Yun, yung mga knobs, yung mga potentiometer niya is okay din naman. So far mga ka-DIY, 3 years na to sa akin is di pa pumapalyar yung kanyang slider at saka yung mga potentiometer. So dito na part mga ka-DIY, dyan yung na-stuck ng ating PL. Itong ganito. So nabali po siya, tapos yung dulo niya is nandyan sa ilalim. So kailangan natin tanggalin para ma-insert ulit natin yung ating PL. So yun mga ka-DIY, silipin natin tong ano niya. Yan, yung mga components niya. Yung mga capacitor electrolytic is ginamit nila is through hole, hindi SMD. Yung resistor lang at saka op amp, yun yung mga SMT mga ka-DIY. Saka itong BIO niya, yung IC na gamit ito is masyadong klaro. Pero sulit mga ka-DIY. Sa halagang 1.8 pa siguro yan, 1.9. Meron ka ng mixing console 4 channel. Yun. So tanggalin natin to mga ka-DIY, hinangin lang natin, tsaka solder sucker yung gamit para tanggal yung solder niya. So madali lang naman to mga ka-DIY kasi 3 paa lang yung nandito. Tapos madali lang siyang tanggalin. Yan. So kukunin na natin to. Ito yung kanyang insert yan. Yan. Yun. So dito na stuck yung ating PL. Yan yung dulo ng ating PL yan. So ayan siya, oh. Yun. So yung goal natin ngayon dito mga DIY, yun yung tatanggalin natin para magamit ulit natin yung kanyang input to. Kasi yung input 1 niya is hindi nagagamit kasi nabali yung PL. Tapos nating tanggalin yan is ibabalik na natin. So bago yun, cleaningan na lang din natin mga ka-DIY kasi since na nabuksan na natin,
Atin na lang din lilinisin yung ilalim niya para matanggal yung mga alikabok at saka mga dumi. Yun. So mga gustong bumili nito mga ka-DIY is lagay ko na lang sa description yung link niya. So meron din to sa amin mga ka-DIY, yung sa Tucson na brand is almost the same price lang sila, mga 1.8 to 1.9 ganyan. So same rin yung niya, yung itsura niya. Yung tatak lang dito mga ka-DIY is Yamaha, pero emit lang to mga ka-DIY. Hindi katulad ng mga Yamaha na orig is napaka mahal nun. Yun. So hinangin natin ulit yung kanyang paa para bumalik yung connection niya. Tapos simbolan natin. Ibabalik na natin sa niya. Yun. So ingat lang din mga ka-DIY, baka may kayo diyan, may UP kayo na mga potentiometer knob o kaya tong wire matanggal. So yun. So, yung green na yan mga ka-DIY, yun yung para sa Bluetooth module niya. And so make sure na lahat yung mga potentiometer niya. Hindi hindi siya na tawag doon. Yung umbihas sa Bisaya, no. Yan. So yun mga ka-DIY, balik natin yung mga nuts niya. Tapos yung susunod naman is ang screw ng ating XLR dyan. So wag nyo lang munang higpitan mga ka-DIY kasi magsi-self-align pa yan siya pag nilagay na natin yung lahat ng tornilyo. So dapat di muna siya higpitan para ma-self-align yung board niya. Yun. Tapos balik na natin yung supply tsaka tong input ng ating Bluetooth. Yun. Supply po yan at tsaka input. Yung 5 volts yan tsaka left and right in. So takpan na natin. Tapos linisin na din natin kanyang cover. Yun. Para maging balik alindog naman siya kahit na matagal na natin itong ginagamit is hindi pa siya pumapalyar mga ka-DIY so far. So para sa akin napakasulit din yung price niya kasi hindi naman siya masyadong mahal. Sakto lang yung price niya sa quality niya mga ka-DIY. So okay na din siya pang pang masa. Yun. So yun yung sticker namin mga ka-DIY. Yun. So bali yan, okay na siya. Tapos babalik natin yung mga knobs niya mga ka-DIY. So make sure na naka-zero lahat yung potentiometer para madali yung ikabit yung kanyang mga potentiometer knob. Yun. So may kulay naman yan mga ka-DIY, so di kayo malito. Para mabalik nyo ng maayos, pwede kayo mag-picture muna kayo bago nyo tanggalin yung mga potentiometer knob niya. Pero matatandaan nyo naman mga ka-DIY kasi meron siyang kulay yan. Tatlo para yan sa low, mid, high. Tsaka yung blue sa FX, sa audio FX yan. Auxiliary pala. Tapos yung yellow sa FX. Yung red naman is para sa gain. Yan. So yun lang mga ka-DIY. Napakadali lang na i-tear down tong ating Yamaha mixing console na 4 channel. Yun. So actually yung slide niya is 3 lang kasi yung pangatlong slide is yun yung represent sa ating input 3 and 4. Bale stereo po siya. Yun. So ngayon tapos na siya. Natanggal na natin yung kanyang nabali na PL. So testing natin ngayon mga ka-DIY kung gagana pa ba itong ating Yamaha mixing console na nininis at saka tininang yung loob niya. So yun, nasagot na natin na imitation lang talaga to kasi yung mga components niya is hindi katulad sa original. So ngayon mga ka-DIY, magte-testing tayo para makita natin kung okay na ba yung kanyang PL. So doon tayo mag-input mamaya ng ating source ng ating cellphone sa PL na to. Yun yung titesting natin ngayon mga ka-DIY, yung ating e-box at saka dalawang mid. Yan po ay order from Bugo City. So di pa yan natapos mga ka-DIY, lalagyan pa yan ng pintura. Yan. So sound check natin, diyan natin tinanggal yung kaninang nabali, tapos check natin kung okay pa ba siya. Yun yung setup natin ngayon mga ka-DIY, EB735 at saka 302 bang mid.
Yung 735 is base natin. Yan. So kinalawang na medyo yung ating screen. So kailangan na siyang pintalan. Yan. So sound check tayo. Testing kung okay na ba. So dito tayo mag-in sa channel 1 kasi yun yung sira kanina eh. Yun yung tinanggal natin. Yan. Sound check. So, mid-high lang tayo mga kadeway kasi maaga pa dito sa amin eh. Natutulog pa yung mga kapitbahay. So, mid-high lang muna tayo. Di muna tayo magpatugtog ng ating bass kasi baka mapapagalitan tayo dito. Yan. Yan lang muna mga kadeway. Para paano lang naman eh. Testing lang naman sa ating mixing console na inayos ngayong umaga. Yun. So, yun mga kadeway, sa gusto mo pagawa ng box kaya magpa-customize, PM nyo lang kami, kaya mag-comment kayo dito sa ating YouTube. So yun, so wag sanang kalimutan mag-subscribe mga ka-DIY sa ating channel sa Nicalbatronics. Maraming salamat sa suporta mga ka-DIY. So see you on the next vlog na rin po. Yun lang muna ngayon mga ka-DIY ngayong umaga. So maraming salamat and see you and God bless po sa lahat mga ka-DIY.